Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo kay Mr. Gerald Bantag. Ito pong si Gerald Bantag ang pangunahing suspect sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid at dito sa inmate na si June Villamor. O matatandaan natin, ayon na rin sa statement ng mga inmate niya sa Bilibid, ay nakipag-sabwatan itong si Gerald Bantag na dating Bucor chief mga kababayan. So ginamit niya itong mga inmates para makipagsabwatan at magplano kung paano papatayin itong si Percy Lapid. At yun nga po yung nangyari. At ito ngayon, yung kanyang kasamahan na isa pa si Zulweta ay nabalitaan natin mga ilang linggo nakakalipas na pumanaw na. So siya na lang po ang pangunahing suspect na pinaghahanap ngayon ng batas. At meron pong patong sa ulo to, hindi ko na matanda kung magkano, milyon din po. Kaya kung gusto niyo po ng pagkakitaan, gusto niyo po kayo maging instant millionaire, ito ituro niyo po kung nasaan si Mr. Gerald Bantag. At ito mga kababayan, update sa kanya, meron pong raid na nangyari. Ito po sa ating screen, yan po, balita po yan ng GMA News Online. Ano raid po, itong dalawang suspected hideouts ni Gerald Bantag. Ayan mga kababayan, itong National Bureau of Investigation, NBI, ngayong araw na ito, araw ng Biyernes, ay nagsagawa ng raid sa suspected hideouts ni former Bureau of Corrections, Bucor Chief Gerald Bantag. Itong alleged mastermind in the killing of broadcaster Percy Lapid. At ang pinuntahan nilang lugar na sinasabing hideout ay yung sa Laguna at Caloocan City. Kasi may bahay siya dyan sa Caloocan at meron din siyang bahay sa Laguna. Kung matatandaan ninyo, itong bahay sa Laguna ay yung pinost ni Percy Lapid na sa tingin natin yun ang naging dahilan. Kaya nagalit sa kanya si Bantag. Kasi kung titingnan niyo yung mga properties dun sa Laguna, hindi yan basta-basta maiipon ng basta director ka lang ng Bureau of Corrections. Pwera lang kung meron ka mga ginagawang katarantaduhan. Kaya nakakalap ka ng ganong kalaking mga properties at kayamanan kasi pinakita ni Percy Lapid yun, daming nakahilerang mga sasakyan, mga SUV. At nakita rin yung ibang properties, yung magandang bahay. So nung naipakita yon, mukhang doon nagsimula yung galit ni Bantag at kasi binubuko binubuko siya. Kaya naman sabi nga ni Percy Lapid, paimbestigahan. Yung kumbaga i-lifestyle check etong si Bantag kasi nga parang imposibleng makuha mo agad yun sa ilang taong panunungkulan bilang Bucor chief. So kasi yung video na yon napag-usapan din yan lumabas din yan sa statement ng mga PDLs sa mga inmate na parang yon ang kumbaga pinakadahilan kaya nagplanong ipapatay itong si Percy Lapid. So yan mga kababayan, yung sa Laguna at Caloocan City ay pinuntahan nila para mag-serve ng arrest warrant against him. Kaso ang problema mga kababayan, wala po doon si Gerald Bantag. Wala po, Bantag was not found in both houses. Alam nyo, dapat tanongin niyo yung mga banateros Mas alam pa ata ng banateros kung nasaan si Bantag kaysa dito sa mga pulis, sa mga otoridad, sa NBI, sa PNP. Mas alam pa ng banateros kasi nakakausap nila nung nakaraan lang. Kausap nila sa SMNI Diba? Etong si Bantag. Kaya dapat yun bantayan, dapat under surveillance nitong banateros Kasi baka malay nyo, nag-uusap-usap ito, meeting-meeting, baka nagbabanding-banding. Dapat i-surveillance din itong banateros na ito. Kasi nga, di ba, alam nila biruin mo, live dun sa kanilang broadcast online sa social media, sa SMNI, kausap nila itong fugitive injustice. Biruin nyo yan, nakakausap nila at nabibigyan ng platform para magsalita. Siyempre, kapag nagsalita yan, laban yan sa gobyerno. So, yun, dapat tingnan din ng gobyerno yan. Itong nangyayari ngayon na ito talagang SMNI, talagang ginagawa lahat para
alam niyo na, para kontrahin at sirain na itong gobyerno. So itong NBI ay nag-conduct ng raids pagkatapos makatanggap ng mga impormasyon ng alleged sighting of bantag in the area from their sources. Neighbors told the agents that they observed movement inside the houses but these individuals would quickly leave. So nangyari mga kababayan siguro na nakita ni Bantag, teka, medyo mainit ngayon kay Kibuloy, medyo mainit kay Tebes, medyo malamig sila sa akin ngayon kaya pasyal-pasyal muna ako. Pasyal-pasyal muna ako. Silipin ko muna yung bahay ko sa Laguna, bahay ko sa Caloocan. Saglit lang, silipin ko lang, kamustahin ko lang yung mga properties ko doon. Hirap na hirap ako ipundar yon. Marami rin akong kinorakot para mapundar ko yun, kaya hindi ko basta-basta pababayaan. So silip-silip. For the one in Santa Rosa, Laguna, the NBI had to use a sledgehammer to enter the house. Gumamit sila ng ano ba yung sledgehammer? Maso. So minaso pa nila yung bahay para mapasok nila. Yung gate pala. Binaso nila yung gate. Siguro may padlock. Binaso yung padlock para makapasok sa bahay. No, sana all. Sana ganito rin yung ginawa nila dyan sa ginawa nila sa pagpunta nila dyan sa sinasabing kingdom ni Kibuloy. Kasi nung pumunta sila kay Kibuloy, pansin-pansin ng may mga picture pa na naglabasan na patawa-tawa lang itong mga otoridad, NBI, PNP, na parang hindi sila seryoso na arestuhin itong si Kibuloy. So sabi tuloy wala, ano lang to. Joke lang ito at parang alam na nila na wala talaga dun si Kibuloy. Na maraming nga lumalabas na na mga question, bakit hindi nila pinasok hanggang loob, hanggang labas lang sila? Bakit ganon? So, yan mga kababayan, ang nangyari sa Santa Rosa, gumamit pa sila ng maso para makapasok sa bahay. And they declared that there was no one inside the house in Santa Rosa after few minutes of searching. However, the operatives found 9 bullets inside that were dated April 2. Anong ibig sabihin? Nakakita raw sila ng bullets, mga bala. Ng bala. Anong nangyari? Ayan, na may date April 2. Paano nagkaroon ng... Baka may nakita lang sila mga papel, mga resibo na dated April 2. So, ang ibig sabihin, pumunta nga doon si Bantag. Meanwhile, though Bantag was also not present at the house in Caloocan, the operatives found some firearms as well as personal effects believed to be that of Bantag. Authorities said the hunt for Bantag is ongoing. The raid took place weeks after former Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta, another accused in the killing of Lapid, passed away on March 15 due to heart failure. However, his death certificate showed that his cause of death was cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage, which means there was a bleeding in his head. So, kaduda-duda, hindi pala basta-basta lang, heart attack, heart failure, kundi, nakita pala na mayroong nag-bleeding yung ulo niya. Paano ba magdudugo yung ulo nun? Pwede lang kung may foul play. Baka hinampas yung ulo niya. Pero sabi naman ng pulis, wala naman daw foul play yung nabalitaan natin Wala talaga. Ano ba nangyayari dito sa bansa natin? The two were charged. Ito nga, dalawa, si Zulueta at si Bantag, with 2 counts of murder over the killing of Lapid and alleged middleman June Villamor. Their arrest warrants were issued by Muntinlupa Court and Las Piñas Court in April 2023. Biruin nyo, grabe isang taon na pala. April 2023, ngayon April 2024 na. So, isang taon na nakakalipas at paaya-ayahay lang si Bantag. At na-interview pa ng Banateros The Department of Justice previously said a cash reward of 2 million will be given for information on the whereabouts of Bantag while 1 million would have been given for Zulueta. So, 2 million pala kay Bantag. Kaya yan, pagkakataon niya. Mga gusto maging milyonaryo dyan. Ba 2 million pesos yan, ituro nyo lang kung nasaan si Bantag.
Alright, El Lapid was shot dead in Las Piñas City on October 3, 2022 while Villamor died at the NBP o New Bilibid prisons on October 18. An autopsy by forensic pathologist Dr. Raquel Fortun showed the remains of Villamor to have a history of asphyxia by plastic bag suffocation. So yun mga kababayan yung nangyayari ngayon with regards to Mr. Bantag. So ni-raid po itong kanyang kabahayan at wala naman po nga nakitang bantag. Ito, panoorin natin ito mga kababayan. Itong balita ng GMA. Sinalakay ng mga ehente ng NBI ang dalawang bahay sa Santa Rosa, Laguna at Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Sa bahay sa Laguna, kinilangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksan ang front door para maingat na mapasok ang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap lala, idinik na lang walang tao sa loob ng bahay. Pero may nakitang 7 bala ng 9mm at isang resibo ng isang fast food chain na may petsang April 2. Sa Caloocan naman ay... Ayun pala yun, hindi bala. Merong resibo ng fast food chain na April 2. So, ibig sabihin, mayroong nga pumunta ron. May talagang galing sa labas na pumasok dun sa bahay. Pero hindi kasi nakasulat dito bala. Kaya nagtataka ko paano may date yung bala. Resibo pala. Resibo ng fast food chain. Walang inabutan din sa area na to, no? Ang sumalakay na team ng NBI. Pero may nakita rito lala na iba sa mga gamit ng Bantag tulad ng frame ng isang carbine at iba pang klase ng baril at kanyang mga personal effects. Ayon sa ano yung mga personal effects? Baka mga makeup. Kasi baka nagme-makeup to eh. Siyempre, kunyari may bigo-bigote rito. Siyempre, kailangan itago mo yung mukha mo eh. Hindi pa pwede makita ka ng tao. Siguro mga makeup, makeup kit, yung mga takip-takip sa ulo, mga ano bang tawag doon, pantakip sa ulo, yung ginagamit ng mga magnanakaw. Mga akyat bahay, di ba, pantakip sa ulo. Tapos, siyempre, yun nga, yung baka nag-wig pa yan. Wig, tapos bigote, yan, makeup. Di ba, special, sabi niya, personal effects para syempre to hide his identity. Kasi wanted nga di ba? NBI NCR Assistant Regional Director Joel Tovera at Regional Director Robel Vallejo, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap kay Bantag na may tuloy-tuloy daw naman ang paghahanap. Kaya isang taon na wala pa ring nangyayari. Sabi ko nga di ba, mas okay pa yung Banateros, nakakausap nila eh. Alam nila kung nasaan. Malamang alam nila kung nasaan yan eh. Kung hindi man, dapat di ba matitrace nila yan kung nasaan. Kasi posible. Imposible hindi nila alam. Malamang alam nila yan ng Banateros. Buti pa itong Banateros alam, pero itong mga pulis hindi. Tuwad sa ulo na 2 milyong piso para sa kaso pagpatay sa broadcaster si Percy Lapid noong 2022. Dati nang tinanggilala, Alan, ni Bantag, ang naturang So John, positibo na talagang nanggaling dyan si General Bantag? Ayon sa mga nakuhang impormasyon ng NBI, kaya sila sumalakay sa 2 area na yun, Lala, ay dahil may mga sightings daw. No? May nakuha sila mga info sa kanilang mga sources, may mga sightings. At sinasabi ng mga nakausap nila mga kapitbahay doon sa 2 area na sinalakay na mayroon talagang movement ng ilang mga tao sila nakikita. Pero mabilis lang daw yung paglapag at aalis din agad. So, minabuti ng NBI na action agad itong mga impormasyon kanila nakukuha at sumalakay nga sila. Kaso nakaalis agad. At positibo sinabi mo, gamit talaga niya no, yung nandyan. So talagang positibo na dyan na nalagi o na malagi si dating Bureau of Corrections Director Bantag. Yes, yun yung sinasabi talaga ng NBI at ating mga nakita rito, Lala, yung kanyang mga gamit, nandun yung kanyang mga pangalan pa no, sa ilang mga gamit na nakita natin doon. Yes, at sinasabi ng NBI ay kita ba? Alright, so yun lang mga kababayan. At yan nga, ang update natin kay Gerald Bantag na nangyari ay ni-raid yung kanyang bahay dyan sa Laguna at dyan sa Caloocan. Pero walang nakitang bantag. Pero malapit-lapit na to. Malapit-lapit na to mga kababayan kasi April 2. April, so medyo bilis-bilis lang ng pulis. Lagi atrasado. Pumunta ron April 2. April 5 na ngayon, 3 days. Di ba layo na yun? Malayo na. Layo na nung pinuntahan nun, 3 araw. Dapat kung April 2,
dapat April mga ilang oras pagkatapos nakita yung sightings, dapat dapat kumilos agad itong pulis. Parang pelikula lang kasi. Itong mga pulis nagdadatingan pag wala na yung kalaban di ba? Pag sa pelikula nga pag yung bida binugbog niya na lahat ng kalaban saka darating yung pulis. Eto naman, wala na, nakalayo na yung hinahunting, saka darating yung pulis. Wala talaga. So yun lang mga kababayan, yun lang po ang update natin kay Mr. Bantag kapag meron po tayong bagong balita at update tungkol dito sa mga pinaghahanap ng batas katulad ni Bantag, ni Kibuloy. Siyempre, mag-update po agad tayo sa inyo. Alright, ingat po tayong lahat. God bless po.